they can never hinder the power of the Lord. He will not be shaken, His truth will never fail. Rest in the assurance that Jesus will prevail. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Never be discouraged, or let your heart forget. There is hope and victory, for Jesus conquered death. He'll return in power, but till that glorious day, lift His banner higher, stand strong and keep the faith. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Oh, unchanging and unmoving, sovereign and supreme, our hope and our salvation, we still declare, we still believe. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. And Christ is still the King. Christ is still the King. Paul wrote to Timothy, I'm ready to be offered. The time of my departure now is at hand. I have fought a good fight. My course is now finished. A crown now is waiting when before God I stand. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Peter said, I've got an inheritance waiting. It's in Korea.
indestructible and fades not away. I am kept by God's power through faith unto salvation. It now is awaiting to be revealed someday. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Well, there is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. I've often wondered what heaven is like. Do the walls of jasper glisten in the morning light? Or will the crystal waters flow and carry praise on waves of glory? All the answers I will know when I take my flight. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. Know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. What will heaven's choir be singing when I get home? Will it be a new song never heard here? Man, all right. So magandang umaga mga members, mga kapatid, magandang umaga. At salamat sa Panginoon na muli tayong ginising at iningatan sa buong magdamag. Ngayon po ay tayo'y dadako na naman sa devotion natin. Pasalamat tayo sa Panginoon na meron tayong programa na ganito. At ngayon ay ang usapin natin ngayon ay ah, ano ang dapat nating gawin bilang pamilya para lalo natin makilala ang Panginoon. Yan ang pag-uusapan natin. Ngayon ay this is the first Sunday of February. Saturday. Bukas Sunday na. Nasa pangalawang buwan na tayo ng 2026. So grabe, napakabilis ang panahon. Kaya dapat talaga ay ang bawat isa ay seryosohin talaga ang Diyos. Kasi nakikita ko ay napakarami sa atin talaga na walang pakialam pagdating sa Diyos. Kaya nihiling ko na talagang dapat pinakapangunahin talaga na dapat gawin, mangyari sa loob ng ating pamilya ay dapat makilala ang tunay na Diyos. At pag nakilala natin ang tunay na Diyos, siyempre paglilingkuran natin siya, mamahalin natin siya, magiging faithful tayo sa Kanya. Pero kaya mag-i-involve tayo sa gawain ng Panginoon. Kaya hindi nag-i-involve kasi walang kinikilalang Diyos. Kaya yan yung preaching ko sa araw ng bukas. Pero ngayon ay alam niyo, mahalaga talaga na bawat family ay merong tunay na Diyos na pinaglilingkuran, kilalang pinaglilingkuran.
sa loob ng ating pamilya. Kung wala, sasabihin ko sa inyo, everything is just a waste of time. Everything is just a waste of time. So sayang yung lakas ng mga anak ninyo, bata pa. Pero walang alam na Diyos, walang kinikilalang Diyos. Alam nyo, yung nakikita ko, sabi ko nga, nag-uusap nga kami ni Sheila eh. Napakarami sa atin, nagsisimba lang, pero walang involvement. Ganun lang eh. Ganun ang tunay na nangyayari eh. Kaya nga iniisip-isip ko, maging yung mga nauna, tinan nyo. Tinan nyo kayo mga nauna dito. Sino kaya sa inyo ang nahubog ninyo na soul winner na mga anak ninyo? Sige nga. Isipin nyo na maigi yan, kayong mga nakikinig. Sino kaya sa inyong mga anak at maging sa mga kaapu-apuan nyo na, sa mga apu-apu nyo na, sino kaya dyan talaga ang soul winner? Sino kaya dyan talaga ang pupunta sa area ng grupo nyo na nagjo-join sa soul winning, nagjo-join sa visitation, nagsusundo na pag linggo ng umaga, nagdi-disciple na. Sino kaya dyan talaga ang mga giver? Yan. Nagbibigay ng matapat sa kanilang mga tithes. Sino kaya dyan? Di ba marami na sa atin. Sa totoo lang, ang dami sa atin nagsisimba lang. Pero sabi ko nga, walang involvement. Oo, wala. Nakakalungkot. Kaya sabi ko, wala man lang na disciple ang mga na matatagal na mismong pamilya nila. Miyembro ng pamilya nila. Kaya kagabi, sabi ko, meron tayong kinausap ko naman yung mga tatay na meron tayong Father's Visitation every Friday night. Every Friday night. Sinimulan na namin kagabi. Hindi lang namin inabot yung tatay. Hindi umuwi. Pero sabi ko, sige lang. At least inabot namin yung nanay. So, magiging regular na Father's Visitation yun ng every Friday. Kasama ko yung mga leaders na iba. So, kasi nakikita ko, pati mga leaders din na iba ay wala talaga. Oo. Kaya siyasatin natin na maigi. Ano ang tunay na kinikilala na Diyos sa loob ng ating pamilya? Ano? Pangalawa, sino? Di ba? Meron bang kilalang totoong Diyos talaga? Kasi alam nyo, pagka hindi natin nasunod yung tamang programa ng Diyos, disenyo ng Diyos sa loob ng pamilya, kahit anong gawin nyo dyan, maniwala kayo sa akin, karambola pa rin ang pamilya. At makikita nyo, konting problema, ayun, nag-aaway-away ang loob ng pamilya. Meaning, walang kaayusan. Yan, walang kaayusan. Okay, so, sige, Brother, simulan muna. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. At tuloy-tuloy po tayo sa ating talakayan. At napakaganda po na isingin po natin yung ating pamilya. Because this is our family devotion. Dapat nating tangkilikin. Ito yung pamamaraan kasi. Salamat sa ating mahal na pastor na patuloy na kanyang initiative para tayo po ay lalong tumibay, tumatag at maakay natin ang buong pamilya po natin, lalong-lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya yung tanong kanina ay sino ba yung na-disciple natin, especially sa ating miyembro ng pamilya, di ba? It's a great challenge sa bawat magulang po yun.
Okay, at tuloy-tuloy na tayo at napakaganda na unawain natin na mabuti yung mga pinag-aaralan po natin. Mm. Hindi man lahat ay maunawaan, maging yung ating miyembro ng pamilya, pero napakaganda na ito ipaunawa natin sa kanila. Let me just read this passage dito sa book of Philippians, chapter number 2. Dahil alam naman natin si Apostol Pablo ay talagang doon yung ganap na pagkakilala niya sa Panginoon. At na nakita natin kung gaano siya, paano niya ipaglaban ng Diyos sa kanyang buhay. This is chapter number 2, verse number 5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Dahil napakaganda na yung puso at isip ng Diyos ay yun yung maisaksak natin mula sa ating sarili at maging sa ating miyembro ng ating pamilya. Dahil pag nailagay natin yung isip ng Panginoon, ay sigurado yan, ay maglilingkod at maglilingkod sa Panginoon. At drop tayo dito sa may kwan, dahil ito yung pinakakwan katotohanan or fact na kailangan po nating unawain. That at the name of Jesus, every knee should bow, of things in heaven, and things on earth, and things under the earth. So lahat po tayo, ito yung kailangan unawain ng bawat isa sa atin. Na lahat po tayo ay magsasubmit balang araw sa Panginoon. Sabi ng Biblia, every knee should bow. Na hindi pwedeng isantabi natin o kaya hindi natin bigyan ng halaga o bigyan ng pansin itong sinasabi ng Diyos sa atin. Kundi lahat po tayo ay dapat mag-submit sa authority ng Diyos sa ating buhay. Okay, so ang tatalakayin ko, why we should know the Lord Jesus Christ. Bakit kailangan natin alamin at ipaalam sa bawat miyembro ng ating pamilya. Especially tayong mga magulang o parents. Kay nanay at tatay, bakit kailangan kilalanin natin kung sino yung totoong Diyos po natin? Pag hindi natin kilalanin ng maigi, titingnan natin ay ano ang mangyayari sa mga miyembro ng ating pamilya. Hindi rin nila kikilalanin ng Diyos. Tayong mga magulang, hindi natin kilala ng lubusan. How much more sa ating mga anak? So, napakaganda na maunawaan natin yan. Why? We should know Him. Yan po yung tema po natin. Because knowing the Lord Jesus Christ is fundamental. Pag sinabing fundamental, yan ay yun yung pinaka-source. Yan dapat yung alamin natin kung ano yung source, ano yung structure na pinanggagalingan ng ating buhay sa ating pananampalataya. Yung existence niya. Diba napakaganda na makilala natin? For example, sa ating pamilya, diba inaalam din natin kung saan tayo nanggaling. Ano yung ancestor natin? Ano yung pinanggalingan natin na lahi? Kailangan alamin natin. Alamin natin kung ano yung basis natin. Diba? Napakaganda na makita natin kung ano yung originator natin. Or yung generating source po natin. Okay, sa ating pananampalataya, ay dapat lang na malaman natin, maunawaan po natin kung sino yung generating source po natin sa ating buhay. Lalong-lalo na sa ating buhay Kristiyano. Napakalaga na maunawaan po natin bilang isang Kristiyano, ano yung dapat nating kilalanin at unawain sa ating buhay. Na nagbibigay ng kaayusan sa ating personal na buhay. Especially, yung karamihan sa atin, tinanggap naman natin yung ating kaligtasan. Bakit kailangan kilalanin natin saan nanggaling yung ating kaligtasan? Sino ang nagbigay? Bakit kailangan natin tanggapin yung ino-offer ng Diyos sa atin na buhay na wala hanggan? At ito yung alam naman natin na ito yung nagbabago ng buhay ng isang tao. Life-changing.
Kaya ito yung mga dapat tingnan natin sa ating buhay. Because wala nang ibang the best example. Mapansin niyo sa Bible, ito ay binaybay ni Apostol Pablo, the example of the Lord Jesus Christ. The ultimate example pagdating sa ating pagmamahalan, sino ba ang source natin? Hindi po yung itinuturo ng tao. Pagdating sa pagmamahalan ay wala nang ibang the best na pattern po natin kundi yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Kailangan mahalin natin because He first loved us, sabi ng Bible. At kung ano yung katotohanan, paano tayo sumunod ng maayos. Sino yung the best niya example? The Lord Jesus Christ. Hanggang sa kanyang kamatayan, hanggang sa kanyang resurrection, ay napakagandang halimbawa na kilalanin natin at unawain po natin sa ating buhay. Napakalaga na makilala natin na meron tayong buhay na walang hanggan. Okay, so yan ay nagpuprovide sa bawat isa sa atin. Higit sa lahat, yung kapatawaran ng ating kasalanan. The forgiveness of our sins. Alam niyo ba na kung hindi dahil sa ating Panginoong Kristo ay patuloy tayo na nagkakasala. Patuloy tayo na inaalipin ng kasalanan ng mundong ibabaw na kinalalagyan natin. Di ba? Karapat dapat nakilalanin natin kung sino yung ating tagapagligtas. Okay, 2 puntos lang ibibigay ko. Because of salvation and eternal life. Bakit kailangan natin kilalanin ang ating tagapagligtas? Di ba? Napakaganda rin. Malaman ng ating miyembro ng pamilya na meron buhay na walang hanggan. Merong ibinibigay sa atin libre na kaligtasan. Hindi ba napakaganda na ibalita natin sa ating miyembro ng ating pamilya? Lalo na pag hindi pa nila nauunawaan at hindi pa nila lubos na nakikilala yung ating tagapagligtas. Ipaalam natin sa ating pamilya because knowing the Lord Jesus Christ ay tinuturing na ito yung tanging daan sa bawat kaligtasan ng bawat mananampalataya. Di ba? Sabi nga ni John, puntahan na lang natin sandali itong book of John. 1 John chapter 5, verse number 12. Anong sabi diyan? He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. Diba? Napakasimple na ituturo ito sa ating mga anak, mga miyembro ng ating pamilya, at maging sa ating mga kamag-anak, hanggang sa ating mga kapitbahay. Ito yung napakagandang kilalanin natin ng lubusan sa ating buhay. It is the central na ma-experience po ng bawat isa yung dakilang tagapagligtas po ng ating kaluluwa. Yung kanyang grace and forgiveness sa ating mga kasalanan. Di ba? Lalo na pag naunawaan ng maigi ito, ay hindi malayo na ibibigay nila yung kanilang buhay, maglilingkod sa Diyos na maayos, hindi yung kung saan-saan, kung ano pang kamunduhan ang kanilang gustong abutin sa kanilang buhay. Kung naunawaan nila kung sino yung tagapagligtas po natin, ma-experience din nila yung kagandahan at yung grasya ng Panginoong Jesucristo ay kininiwala ay mas malaking porsyento yung kanilang pagbibigay ng kanilang buhay o kaya igugugol nila ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Dahil sabi ng Biblia, every that the name of Jesus, every knee should bow. Lahat po tayo, ibig sabihin tayo ay magsasubmit sa authority ng Diyos balang araw. At pangalawa, because knowing Jesus Christ helps our family understand our identity and purpose. Alam niyo ba yung identity natin? Kailangan kilalanin natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Sabi ng Biblia in Romans 3:23, lahat po tayo ay makasalanan. Kung nauunawaan natin na maigi ng isang taong makasalanan, ay kailangan po natin ng isang tagapagligtas.
And that is the person of the Lord Jesus Christ. At siya yung nagbibigay sa atin ng tinatawag nating eternal life and heaven. Di ba? That is, that is the purpose of the Lord Jesus Christ in Romans 6:23. The gift of God is eternal life. Yan yung plano ng Diyos sa atin. Kaya lang kilalanin natin, unawain natin our identity and purpose of our life. Because knowing the Lord Jesus Christ through our faith, ay ito yung magbibigay sa atin ng tinatawag nating right path sa ating buhay. Yung kanyang katuruan, kanyang prinsipyo, ng kanyang banal na salita, ay ako'y naniniwala. Ito yung tanging magpapabago sa takbo ng buhay ng bawat tao. At andyan yung kapayapaan, andyan yung pag-asa, at higit sa lahat, andyan yung assurance po natin na ang buhay po natin ay matatransform sa tinatawag nating new life natin sa pamamagitan ng Panginoong Hesus Kristo. At ako'y niniwala ay through yung pagkakilala natin ng lubusan ng Panginoong Hesus Kristo, ay yan yung magbibigay sa atin ng totoong paglilingkod din sa ating Panginoong Hesus Kristo. Yan yung sa akin, at I hope we learn something. Good morning pa. Okay, sige. Pwede na si Dumark. Ayan. So, nandiyan, kumusta kayo dyan sa mga taga-village? Oo, wala namang sumama sa Father's Visitation kagabi sa inyo. Parang nakalimutan nyo kagad yung usapan natin, ha? Dapat huwag nyo kakalimutan yon. Sige, anyway, tuloy-tuloy tayo sa ating usapin na alam nyo, pinakamahalaga, pangunahin sa buhay natin ay dapat itong tema natin sa buong taon na merong Diyos na tunay na kinikilala sa loob ng ating family. Okay, sige, yan ang pag-uusapan natin. So, mamaya ay pagsasalitain natin yung mga tatay dyan. Huwag kayo matakot pag nagsasalita. Iba sa inyo eh. Takot kayo eh. Maganda yung nagiging blessing lahat tayo. Kasi pinag-uusapan natin, Diyos sa ating pamilya ngayon, anong ginagawa ninyo sa loob ng pamilya nyo para makilala ang tunay na Diyos at maglingkod? So yan ang inyong sasagutin ngayong umaga. So parang nasa PSS tayo ngayon. O, si Brother Rolly, mani-mani lang yan kasi graduate sa PSS to eh. Hindi natatakot sa oral exam to. Huwag kayo maglala, wala. Hindi ko naman ipapasa yung mga grado ninyo eh. Sa inyo na lang kasi ang gusto kong sagutin ninyo, ano ang ginagawa nyo sa loob ng pamilya nyo to know God? Okay? Yan ang pinakamaganda. Kaya yun ang dapat ganun din ang sinabi mo, Bredgar eh. So, ganun ang sasabihin mo do, Mark. Anong ginagawa mo? Kasi mamaya, isi-share ko rin yung ginagawa ko sa inyo dito, sa akin, kila Negong, kila Mishak, o katulad ni Negong. Pag on the way kami sa, kinakausap ka kung siya, kung anong gagawin niya. Anong gagawin dito sa area mo, ganito gawin mo, ganito gawin mo. So, pinakamaganda, ano ang ginagawa natin bilang ama ng tahanan na makilala ang Diyos sa loob ng ating pamilya? Sa susunod na Biyernes, magjo-join ako sa devotion ng mga mothers. Yun din ang sasabihin ninyo. Kaya dapat yun ang magandang sabihin nyo eh. Sinabi ko na kay Sila yun eh. Anong ginagawa nyo sa loob ng tahanan para makilala ang Diyos at maipakilala ang Diyos? Yung Diyos na nasa Biblia. Hindi yung Diyos na nasa nakamulatan natin na ganun pa rin. Kaya makita nyo, hindi nagbabago ang practice natin. Kasi nakita ko,
I'm sorry to say this, pero yan ang totoong nangyayari, mga kapatid, na hindi nyo maaaring napapansin. Ang Diyos pa rin na kinikilala, yung Diyos pa rin ng Diyos ninyo nung araw. Oo. Kasi madali lang naman i-memorize na, tinanggap ko na si Kristo. Pero ang tanong, ako, naniniwala ako sa ganito eh. Naniniwala ako sa 2 Corinthians 5:17. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Now behold, all things are become new. Ako naniniwala ko sa talatang yun na pag may totoong Kristo ka na tinanggap, may pagbabagong buhay. Oo. Nalulungkot ako. Tinan nyo sino yung mga tatay dyan talaga na yung talagang consistent kayo na nag-social winning, nag-area, nagdi-disciple, nagbibigay ng kanilang inyong tithes and offerings, yung pang wala na kayong ibang pinagkakaabalahan. Bagamat hindi naman kayo full-time, working kayo sa labas, pero talagang very faithful ka sa pag-aakay ng kaluluwa. Sino ba talaga sa inyo? Sige nga. So ngayon, yun ang ikukwento mo, Dumark. Anong ginagawa mo sa pamilya mo? Paano mo dinidisciple? Paano mo ipinapakilala? Bagamat si Tintin, baka mas kilala pa niya ang Diyos kaysa sa iyo. Pero alam nyo, si Dumark, ako nakikita ko sa kanya, napaka maganda yung kanyang involvement. Kaya sabi ko nga sa kanya sabi ko sa kanya, unti-unti, Dumark, ayusin natin yung kwarto nyo dito para dito na kayo. Kasi iniisip ko naman, siyempre, si Doña Victoria, siyempre, wala namang kasama dyan. Pero worst come to worst, kasi hindi nyo naman bahay yung palasyo dyan. Bahay ko yan, yung palasyo dyan. Baka paalisin ko kayo dyan na wala na kayong magawa. Kasi, pero sabi ko, ayusin natin yung dito, unti-unti. So, yun ang magandang pag-usapan natin ngayon. Sige. Good morning po sa ating lahat. Tama po yun. Kasi talagang sa dami na nating naririnig na salita ng Diyos, so kailangan naman yung i-share natin yung testimony natin sa pamilya natin kung paano natin ipakilala ang Diyos, ang ating pamilya sa Panginoon, at makilala natin ang Diyos ng totoo sa buhay natin. At sa akin naman po ay nauna ay nagkapasalamat ako na meron tayong simbahan na talagang nag-aalaga sa bawat pamilya. Especially sa pamilya ko ay talagang nandun yung Word of God na naririnig namin, salita ng Diyos. At ang isa sa mga blessing ay nasa ministry kami lahat, ay family. At yun ang unang blessing doon. At yung aking ginagawa naman sa aking pamilya, although na hindi man perfectong tatay, at yun nga, nakagawa tayo ng plano sa taong 2026 at meron na rin marami na rin palyado, lalo pagdating sa pamilya. Ay sa akin naman ay una, marami akong pagkukulang din sa aking sariling pamilya. Ayan. So, ang nakikita ko talaga ay ako, may kahinaan din po ako. Ay kahit meron ka ng ministry sa simbahan, so nagsusulwining ka, Bible study ka, dadala ka ng mga disciple sa simbahan, pero pagdating sa pamilya ay doon talaga masusubok at may times na talaga na minsan ay nagkasagutan pa kami ni Mrs. Kaya ayun, kaya sabi ko nga talagang parang yung ugali mo nung ikaw ay nasa mundo pa ay talagang Pero sandali, Dumark, sandali. Meron akong baka makalimutan ko sabihin sa ito .
Yun ang iwasan, magkakasagutan. Parang gawin mo para hindi kayo magkasagutan. Huwag ka na sumagot para ano. Yun. So, yun. So, may time, totoo po talaga sir na minsan, pinapakinggan ko na lang siya habang pag may sinasabi siya sa akin na ganito, ganito, ganyan. Ako nakikinig lang ako, tahimik lang. Respeto sa Kaya, matanda. Oo. pinapakinggan ko lang siya kasi pag sumasagot ako, ay minsan hindi ko makontrol sarili ko, makasagot ako ng hindi maganda sa kanya. Kaya, Sumagot ka na ang isa, maganda kasi maganda misis mo eh. Pangit yung pinaplano mo na yan. Oo. ayan. Ayan. So, yun nga po, Pastor, ay talagang totoo nga, walang perpektong tatay, walang perpektong magulang. Ay, pero talaga ang nagigilty din talaga ako. Nandun yung guilt na sa tuwing gusto niyang liwanagin dun sa halimbawa sa isang bagay na napag-awayan namin ay talagang tahimik lang talaga ako, nakikinig lang ako at magsasalita na lang ako pag kung tapos na siya. Kasi talagang pag Malamig ng hindi apoy. Oh, malamig na apoy. Maganda rin ang ugaling yan. Oh. Sasagot ka na pag mainit ng apoy. Oh. Kasi pag ang apoy, mainit pa, wala kang laban dyan, mainit nga eh. Pero pag malamig na yung apoy, kahit hawakan mo, yakapin mo, ayos na yun. Oo. Sige, matalino ka, ayun. Dumar ka. Kaya yun po sir. At yun nga ay talagang yun sa mga anak ay talagang nandun yung talaga sabi nga niya minsan sa akin na wala ka na nga di ka na nga masyadong nag-alaga sa mga anak mo. Pero Ayun, oo. ako naman ay yun Tama. lahat nakikita ko yung ganun bagay na pag nakikita ko talaga. Pero ako, yun nga, nagigilty ako sa ganun. Maraming pagkukulang lalo na paggabi na minsan talaga na mas nauna pa matulog kaysa minsan yung anak namin nagigising ng maaga tapos ako parang tulog pa ako. Kaya nagigilty talaga ako na yung sa pamilya mo, sa iba, marami kang nagagawa, pero sa sarili mong pamilya ay hindi mo na-organize ng maayos. Di ba, Kaya, yun tuturuan nga kita ang kung anong gagawin mo sa ganyan. Oo. kaya Tuturuan kita. yun, kaya talaga, minsan talaga, talagang yun nga ang iniiwasan ko na na magkasagutan kami ni Mrs. kasi talagang hindi talaga maganda yung kalalabasan. Ay talagang ako rin ay humingi ako ng tawad sa kanya kasi talagang hindi Ano Mark, naman sandali. perfecto. Alam mo, maganda na ano mo yan, na babanggit mo yan. Hindi mo binabanggit yan para i-expose yung hindi maganda. Pero alam mo, ganito yan. Normal na kung tutusin, di naman kinakailangan magkasagutan yan. Kundi pinag-uusapan. Pinag-uusapan. Ano ang gagawin? O, pagka sinasabing, mas marami ka ng oras, ganito, ganyan, ganyan. Eto ang magandang sagot yan. O, tama-tama, marami nakikinig. At maraming, unang-una, alam mo, pag nandito ka sa simbahan, maghapon ka dito hanggang sa mag-area, ay yun yung sinumpaan mo eh. Yun yung pinasok mong na trabaho eh. Okay? So, dapat, palagi ko naman, walang komento dyan si Tintin. Kaya lang, pagdating sa bahay, ay kinakailangan gawin mo yung mga dapat mong gawin dyan bilang ama, bilang leader, bilang asawa sa loob ng tahanan. Yun, kinakailangan Totoo yun. Kung meron mang unang-unang nagigising, pagka medyo gumising yung anak, magre-react, siyempre ikaw. Oo. Bagamat siyempre normal sa nanay yun. Kasi sa nanay yun. Nanay, iba yan, yung mga yan. Pagka nagising yung anak sa mga ganong oras, alanganing oras, normal yun sa nanay, nagigising.
Pero siyempre dapat bilang ama, huwag kang mag-alala, Dumark, hindi lang ikaw nag-iisa. Marami. Maraming ganyan. Oo. Maraming ganyan. Kaya nga, makita mo si Brother Jerry, amen kaagad siya eh. Oh, ayan oh, sa comment eh. Ayan, amen. Ayan. Oh, kasi alam ko si Brother Jerry, tulog na rin to pagka gumigising ang baby niya eh. Oo. Ayan. Pero ano yan, tama din naman pagka nakauwi ka na, kinakailangan gawin mo yung tungkol. Narinig mo yung sinasabi ko. Narinig nyo ba mga kapatid? Hindi ko lang sinasabi to ko para kay Dumark. O, sinasabi ko, kaya natin pinag-uusapan nito para lalo natin maayos ang buong pamilya natin. O, hindi. Wala, tama yon. No one is perfect. Tandaan nyo yan. No one is perfect. Both everybody. Everybody is imperfect. Tatay, nanay, mga anak natin, lalo na, walang perfecto. Kaya nandito tayo, meron tayong ganitong klaseng usapin, o pinag-uusapan, para ilagay sa kaayusan yung dapat ayusin. Oh, yun ang napakaganda niyan. Oo. Sabi ni Brother Jerry, wag lang sampalan, magsampalan. Talo tayo. Oh, talo ka Dumark, wag kang magipagsampalan kasi matangkad si Tintin. Oh, delikado ka. Oh, sakaling ka, delikado ka. Oh, kaya ako naniniwala ko sa comment ni Brother Jerry. Oh. Ano naman to? Kristiyano na tayo, hindi naman tayo aabot sa kanya. Oh, kasiyahan lang ito. So, ganun lang yon. Kinakailangan, pag nakauwi ka na, galing church, i-check mo na lahat. Kaya nga yung sinasabi ko sa inyo na, you make a plan. You make a plan. O, pag galing mo dito sa church, anong gagawin mo? Pag uwi mo, isa-isay mo yan. Ano ang tungkulin mo kay Tintin bilang asawa? Sabi nga ni Pastor Hilly dyan, hindi makalimutan eh, gaano ka mang kapagod sa trabaho, magtira ka ng lakas mo sa pamilya mo. Hindi yung paggaling ng trabaho, pag-uwi, bulag ka agad. Sana mabulag ka na talaga. Hindi kinakailangan, gaano ka mang kapagod sa trabaho, kinakailangan, ano ang gagawin mo sa loob ng tahanan? Tanda mo, may mga responsibilidad ka eh. Binigyan ng Diyos yung pamilya mo na yan eh. Yung pamilya natin, nakikinig ba tayo lahat? So, anong responsibilidad mo sa misis mo? Yan. Anong gagawin mo sa bahay ninyo? Oo. Anong gagawin mo sa mga anak mo? Di ba? Dapat tapos bago matulog, minamasahe mo ba si Tintin? Kaya nga dapat ang mag-asawa magkatabi. Eto, sasabihin ko sa inyo, pasensya na kayo ha. Ang aga-aga. Ang aga-aga ito pero I'm sorry baka hindi nyo gusto yung terminology ko, pero kinakailangan ko sabihin ito. Habang may asawa kayo, buhay kayo, siraulo lamang yung hindi magkatabing mag-asawa. Pasensya na kayo, medyo manghang yan, pero siraulo lamang ang mag-asawang hindi magkatabi. Ngayon, pagka medyo magkatabi na kayo, magkatabi kayo, marami yatang nagmumurmur sa sinasabi kong yan. Magkatabi kayo, medyo mag-usap kayo, maglambingan naman kayo. Kumusta? Ano masakit sa'yo? Kumuha ka ng Johnson's Baby Oil. Kung hindi na umuubra yung Johnson's Baby Oil, edi yung yung muriatic acid. Yung kung anong favorite yun na oil dyan. Totoo yun. Habang minamasahe mo, kagabi nga si Sheila eh. Yan si Edgar daw, engine oil sa kanya. Grabe naman yan. Ano yun, paandarin mo. Ginawa mong sa... Wag naman, grabe. Pamilya natin to. Kagabi nga kami ni Sheila eh. Naglalambingan pa kami. Ginaganon-ganon ko yung mga paa niya. Habang basa-basa konti. Masaya kami. Nagtatawanan kami bago matulog. Ayaw mong... sabi ni Brother Igar, sana all daw. Hindi, magano ka lang.
Totoo yan. Eh, sila, kahit tanungin nyo sa kanya, hindi naman ako nagsisinungaling. Oh, bira. Sa totoo lang, si Sheila nga eh. Alam mo, baliktad sa amin ni Sheila. Siya na uunang natutulog sa amin. Oh, sabi ko, pinapatulog muna kita bago ano. Siya na una natutulog, ako pa rin ang una nagigising. Oh, sabi niya sa akin, hindi ka na natutulog. Sabi niya sa akin, okay lang, basta masarap ang tulog mo. Oh, ako, sinisigurado ko sa amin ni Sheila kasi galing na ako sa ganyan, sagutan. Oh, may comment si Brad Desierto eh. Basta wag agawan ng... grabe, grabe. Grabe ng comment. Matindi ito. Oo nga naman, oo. Oo, ay nako. Sige, Mark. Pero alam mo, natutuwa ko at least Basahin ko lang yung comment ni Tintin, sir. Ah, May comment si Tintin. oo nga eh. Comment ni Tintin. Sandali ha. Alam nyo, masaya itong usapin natin na ito. Hindi. Wala tayong pinapahiya dito. Wala, maganda to. Kasi yun ang usapan natin eh. Amen. Papasalamat po ako sa asawa ko. Oh, pambira ha. Oh, Nakakalain mo yan kahit pogi points yun, sir. pambira na bagamat may pagkukulang ay kapag nasabi ko na po ay makikinig po siya at humihingi po ng patawad. Yun ang sinasabi ko. Yan ang magandang ugali. Oh, kaya Pwede. Brad Jerry, wag ka nang magsigasigaan. Oh, lumuhod ka na kaagad. Hindi naman po tumatagal ang hindi pagkakaintindihan. Yun ang maganda dyan. Oo. Alam nyo, hindi naman kinakailangan magsagutan. Pag-usapan. Yan ang terminology. Baka mali lang yung terminology ni Dumark. Oo, nag-uusap, pag-uusapan. Salamat po sa salita ng Diyos. Sabi ni Tintin at sa simbahan at sa inyo po, Pastor, na foundation po ng aming family po namin. Thank you. Mahal nyo, Dumark. Mahal, Dumark. O, kita mo yan. Wow. Bautista Abid kompleto. O, apelido mo. Samantalang ikaw, hindi mo makompletong apelido ng biyanan mo. Pero, hindi. Totoo yan si Dumark. Nakikinig lang naman yan. Oo. Kahit na, kaya lang, totoo Dumark, kinakailangan mag-usap. Ayan. O, mag-usap lang. O, alam mo, eto sa totoo lang, eto sasabihin ko sa mga tatay, alam nyo, may mga napakarami namang ding mga tama na sinasabi ng mga misis natin. So, kinakailangan tanggapin din natin. O, kung mali tayo, tanggapin. Huwag nang pairalin yung yabang. Oo. Oo. Pag mali, hindi mali. Oh, say sorry. Oh, pasensya ka na. Oo nga. Medyo napagod ako kasi kumuha kami ng kawayan, nahulog pa si Mark. Oh, parang ganon. Oh, kumuha kami ng kawayan. Grabe itong comment ni Brad Certo. Pero masaya to. Sige to, Mark. Tuloy ang kaligayahan natin. Tama yun. Okay na po yan, sir. Okay na yun, Salamat po. pambira. Okay na yun. Tinapos mo na kagad. Hindi mo pa nasagot yung sinasabi ko eh. Anong ginagawa mo? Ngayon, di bali sa susunod na Susunod na, basta yun ang pag-usapan natin. Issue natin mga tatay, mga nanay. Pagtulong-tulungan natin. Ano ang dapat nating gawin sa loob at ginagawa sa loob ng ating pamilya para makilala ang tunay na Diyos na mula sa Bibliang hawak natin. Okay, magsalita lang ako konti. Bago natin pakinggan yung mga tatay. Tatay muna, tatay. Eto sasalita lang ako konti. Okay? So, dito tayo sa Luke chapter number 12. Pupuntahan natin yung isang parabola ng Panginoon dito.
Sabi dito, verse number 16, and he spake a parable unto them, the ground of a certain rich man brought forth plentifully. And he thought within himself, saying, what shall I do? Because I have no room to bestow my fruits. So, tinan nyo gumamit ang Panginoon dito ng parabola para maintindihan lalo yung mga kausap niya, especially yung mga disciples niya, yung mga apostles. Kasi yun ang gamit ng parabola Istorya na makalangit, mga kapatid, makalupa pero may makalangit na kahulugan. Okay? So gumamit siya dito ng isang parabola na may isang napakayaman. At ang sabi ng mayaman sa kanyang sarili, tinan nyo kanino niya sinabi? Within himself. Anong plano niya? Within himself, for himself. Pero isipin nyo to, meron ding pamilya, itong mayaman na ito, tiyak, may pamilya ito. So, ano sabi niya, anong gagawin ko sa yaman ko? Sabi niya, and he said, this will I do, I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. Ayan. So, sabi niya, babaguhin ko yung aking lalagyan ng aking kayamanan. Kasi ang dami na So, sabi niya dito, and I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. Ganda ng plano niya. Okay? Pero tingnan natin kung may kinikilala sang Diyos. Baka ang Diyos niya dito ay una yung kanyang sarili, yung kanyang kayamanan. Ako nakita ko yan, ang Diyos niya dito Sino yung Diyos niya dito? Sarili niya at kayamanan niya. Yan. So anong plano niya? Sabi niya sa kanyang kaluluwa. Ano sabi niya? Marami ka ng kayamanan, marami ka ng pagkain. So anong gagawin natin? Anong gagawin ko? Sabi niya. Magpapahinga ako ng ilalaan ko ito sa maraming panahon at ang gagawin ko, magpapahinga, kakain, iinom, magpapakasaya. Yan ang plano niya. So, ngayon, anong sabi ng Diyos? Makinig kayo. Ano mang plano natin, ano mang ginagawa natin sa loob ng ating pamilya, sino man ang kinikilala natin sa Diyos, makinig kayo. Diyos pa rin ang merong final say sa buong buhay natin. Tandaan nyo yan. Diyos pa rin. Magtatapos pa rin ikaw at ako, lahat tayo sa Diyos. Kaya makita nyo, anong sabi ng Diyos sa kanya? But God said unto him, thou fool. Anong sabi niya? Ikaw mangmang ka. This night, thy soul shall be required of thee. Then, whose shall those things be which thou hast provided? Ikaw, mangmang ka, sabi niya, kukunin ko na ang kaluluwa mo. Kanino ngayon mapupunta lahat ng pinagpagalaan mo? Di ba? So ngayon, ito lang gusto kong ipaabot sa inyo. Huwag niyong pagbabalik-tarin yung disenyo ng Diyos sa pamilya. Okay? Ito, binaliktad niya Kaya makikita niyo dito, the same chapter, ano sabi ng Biblia dyan sa verse number 31? Okay, basahin natin. Bago dyan, ito muna. Anong sabi ng Panginoon sa 21? So is he that layeth up treasure for himself. So nakita nyo, Diyos ang gumawa ng conclusion sa taong ito. Makinig tayo. Ang Diyos ang merong final conclusion sa bawat buhay natin. Hindi ikaw, hindi ako. Oo. So, sabi ng Diyos dito, yung nag-iimpok ng kanyang kayamanan para sa kanyang sarili ay hindi siya totoong mayaman. Sa harapan ng Diyos, sabi ng Panginoon. Kaya ngayon,
Nagsalita na ngayon ng Panginoon dito sa kanyang disciples. Therefore, ano sabi niya? I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, neither for the body, what ye shall put on. Yan. So makikita nyo, babasahin nyo yan, at hanggang makarating kayo dito, kung babasahin nyo na lahat ng mga verses yan, ano sinasabi niyan? Huwag nyong unahin kung ano-ano mga bagay, kundi, eto, but seek ye the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Same verse sa Matthew 6:33. Punta natin. Ano nakalagay dyan? But seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yun. Take therefore not thought for tomorrow. Yun. Mag-isip-isip ka kinabukasan na wala ka namang pag-iisip na mula sa Diyos. It's a waste. It's a wasting time. Oo. Ngayon, itong gusto ko sabihin sa inyo. Huwag niyong baliktarin yung design ng Diyos sa buhay natin. Okay? Huwag niyong baliktarin. Most of the time, ganito ginagawa natin. Inuuna natin ang ating mga pangsarili. Hindi inuuna ang Diyos. Baliktad. Ano sabi ng Biblia? But seek ye first. Diba? The kingdom of God and His righteousness. And all these things, ano yung all these things? Yan yung mga inuuna natin na bagay. Ganon ang ginawa ng mayaman na ito. So anong tawag ng Diyos sa kanya? Mangmang ka. O ngayon, makinig kayo. Sino ang tatay dyan na nag-i-involve sa pag-aakay ng kaluluwa? Sino ang mga nanay dyan? Sino ang mga young people dyan? Sino ang mga miyembro ng pamilya nyo na nag-aakay ng kaluluwa? Sige nga, halos wala na kayong panahon. Oh. Anong inuuna nyo? Eto, katulad ng inuuna ng mangmang na ito. Oh, di mangmang din tayo. Masakit man, pero nasa Bible yon. Oh, kaya ngayon, huwag niyong baliktarin. Kasi pag binaliktad nyo, anong katapusan nyo? Kamangmangan. Oh, kamangmangan. Trabaho kayo ng trabaho. Hindi ko sinasabing masama magtrabaho. Kailangan natin yon. Pero, useless. Sipag-sipag mo sa trabaho mo. Pero anong ginagawa nyo sa trabaho ng Diyos na pag-aakay ng kaluluwa? Oh, kaya nga natutuwa ko dito kay John Michael eh. Kaya sabi ko kay Negong noong nakaraan, habang ginatid ko sa area, sabi ko, di ba, pag-usapan natin si John Michael, sabi ko na paano natin ibalik lahat at suyurin yung mga Bible study dito sa Canon. O, sabi ko, bakbakan mo. Kung ayaw nila mag-involve, mag-area, bayaan natin itong mga to. Sabi ko ganon. Alam nyo, makinig kayo mga tatay, mga nanay, mga young people na nakikinig. Isang araw manghihina din kayo. Ulitin ko, isang araw ayaw sa gusto nyo, manghihina din kayo, manghihina din tayo, pero saan natin ginugol, inubos, ginamit yung lakas natin? Nakakalungkot. Ginamit natin sa material na bagay, pero hindi nyo ginamit sa Panginoon sa pag-aakay ng kaluluwa. Ha? Oo, maniwala kayo. Sige, magpakasasa kayo sa mga pangsarili nyo. Pero isang araw ayaw sa gusto mo, mauubos din ang lakas mo. Ang problema na, ubos na lakas mo, may sakit ka pa. O, isang araw, paldo ka na, palyado ka pa. O, kaya sabi ko, kaya ikaw dyan, Michael, huwag mong babaguhin yung momentum mo na yan. O, kaya ngayon, I want to hear from you, fathers. Ano ang ginagawa ninyo, involvement ninyo sa gawain ng Panginoon? Isa pa, anong ginagawa nyo ngayon para ilapit yung pamilya nyo sa Diyos? O, sige nga. Sige. Unahin natin si Brother Rolly. Lahat ng mga tatay na nandun yan. Sasalita kayo.
Sagutin niyo yung tanong ko para maging blessing kayo sa iba. Sige. Sige, Brad. Good morning po, Pastor. Good morning po sa ating lahat. Tama po yung Pastor, ang importante po, yung good example sa pamilya. Dahil kung hindi ko po ginagawa yung mga, hindi nila alam na mag-involve sa gawain ng Panginoon. Dahil kung minsan kasi, ako rin ang may kasalanan. Dahil kung hindi ako nag-i-react kung minsan, ganun din po sila. Kaya ang ginagawa ko po ngayon, kahit malayo po yung trabaho ko, nag-a-undertime na po ako para makapag-area at makapagdala ng bisita. At sa aking pamilya naman, ang ginagawa ko po dito sa pamilya ko, kagaya sa aking may bahay na asawa, ay kailangan ko rin sumunod sa kanya. Hindi lang po ako ang nasusunod. Dahil, siyempre, pag sinabi niyang magluto ka, magluluto na ako. Siyempre, para wala na pong awa sa family, sa pamilya. Para wala nang maraming istoryahan. Ganun lang po. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil kahit yung pamilya ko ay ganito, puro sila busy sa trabaho. Ay, tama yung sinabi ng pastor kanina, yung binasa natin, na puro yung mangmang, Yun. puro trabaho ang ginagawa. Yan din ang sinasabi ko sa kanila. Kahit puro kayo trabaho, sabi ko, magbigay naman kayo sa Panginoon. Yun. Wala na po akong sinasabi, puro ganyan. Tama. Salamat po at magandang umaga po sa ating lahat. Yun, sinasabi ko. Alam Yun lang po. nyo, thank you, Brother Raul. Totoo yun. Alam nyo, katulad yan. Wala nang panahon sa pag-aakay ng kaluluwa, puro trabaho. Ganun ang nangyari dito eh. Itong mangmang naman ay mayaman eh. Trabaho. Uulitin ko, hindi ko sinasabing masama magtrabaho. Pero ano ang kwenta? Saysay ng trabaho, pag tinanggal mo ang Diyos, wala kang panahon sa Diyos. So, ang nangyayari na lamang kasi, kaya makita nyo, bibihira yung young people na ganado na makinig ng preaching kasi wala ka namang involvement. Masayang makinig ng mensahe pag may involvement nag-aakay ka ng kaluluwa eh. Nag-e-area ka, nagsusundo ka, nagba-Bible study, masaya yun eh. Pero pag wala kang involvement doon, pansinin nyo, aminin nyo hindi. Hindi rin kayo ganado makinig ng salita ng Diyos. Hindi na kayo ganado, magagalit pa kayo sa akin. Ako pa masama. Pag nagpipreach ako tungkol sa involvement. Pero ito, linaw to. Sige. Sino pa mga tatay dyan? Anong ginagawa nyo para maipakilala ninyo ang Diyos sa pamilya ninyo? So, yan ang magandang pag-usapan natin. Sino pa dyan, mga tatay? Ay, si Brad Buddy. Dalawa lang kayo dyan. Wala nang iba. Ayan, si Tatay Jisrael. Oo, kasi may jowa yan eh. Ayaw nang i-give up eh. Sige, Brad Buddy. Magandang umaga sa ating lahat, sa lahat mga nakikinig. Sa akin, Pastor, yung sabi ko lang, ay lahat ko ay aminin ko, marami po akong pagkukulang. Lalo na po sa paglilingkod sa Diyos. Maganda nga yung tema natin na that I may know Christ. Amen. Alam ko yun, Pastor, na wala akong may tago ko, Pastor. So ito rin ay may babasahin lang ako na ito yung kalagayan ko ngayon, sir.
Itong basahin ko lang sa Titus chapter 1 verse 16 na kilala ko nga ang Diyos pero ito yung kalagayan ko. They profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good works reprovable. Ito yung kalagayan ko, sir, na kilala ko ang Diyos, pero ito nga, na yung trabaho na yung sabi niya, good works eh. Walang ibang good works, kundi yung paglilingkod sa Diyos. Yeah. Amen. Sa akin naman, no, nakita ko yung sarili ko nung nawala yung nawala yung apoy, yung alak ko sa paglilingkod. Naalala ko yung dapas na halos talagang kahit na magdamagan, kahit ating gabi sa area nung kaunahan pa nami-miss ko yun, Pastor. Amen. Iwan ko Wow. sabi ko nga, kailangan ko yung prayers ng church. At sa inyo, Pastor, alam ko po na pinag-pray niyo ako. Amen. Yeah. Kailangan ko na ibalik yung apoy. Totoo nga, masipag ako. Masipag ako sa trabaho. Pero hindi po ako, ang kakulangan ko, hindi ako nagtitira para sa Panginoon. Kung sa kasipagan, masipag ako. Pero yun ang question mark sa akin, Pastor, na yun. Kulang ako sa sipag sa gawain ng Diyos. Kaya nga, sabihin natin, sipag tayo, nag-ipon tayo, pero ano ang papakita ko sa Panginoon? Balang araw, kukunin din ako, hindi ko alam kung kailan. Yeah. So, ito, nagpapasalamat ako at meron yung nanindigan na yung kinuha ko na pinag-pray ko yung aking anak, si John Michael. Ito yung minsan nag-area siya, talagang tinitignan ko siya. Sabi ko, meron din akong plano sa kanya. At ito nga sabi ko isama-sama mo si Jeremiah. Yun. Tama yun. Sabi ko nga siya ang kaya tabi ko na si Jeremiah, sana maunawaan niya. Sinala na lang ang kasama ko dito sa bahay. So, Yeah. talagang ibalik ko lahat. Kaya, prayers lang, Pastor. Amen. So, ito, bilang isang ama na meron akong plano, pero yung plano ko, hanggang plano lang, hindi ko naman ini-insecure. Kaya, yun lang ang pwede kong maibahagi, Pastor. Yun. Thank you very much. Thank you. Oo. Alam mo, totoo yun. Magandang makita natin, malaman natin, ano ang totoong kalagayan natin. Totoo yun. Maraming ganyan. Nagpo-profess tungkol sa Diyos, iba naman ang ginagawa. Ang matindi doon, yung disobedient ka. Yan, matindi doon. Kaya kayo mga kabataan dyan, kaya habang malakas sana kayo, gagamitin yung lakas nyo sa Panginoon. Pero marami dyan yung sinasabi ng verse na yan, na sinasabi ni Brad Bade, napakaraming ganyan. Nagpo-profess doon na may Diyos, pero wala naman nagagawa. Wala namang maraming ganyan. So many people na ganyan. Maniwala kayo. Ngayon, kung sinasabi mo na may Diyos ka, pahayag mo. Kasi yung pagpapahayag na may Diyos ka, blessing yun eh. Kung talagang totoong may Diyos ka, yun talaga yung totoo sa'yo, napakagandang normal na ipahayag. Kaya tama yon.
Kaya lang Brad, pinakamaganda bumalik ka kasi katulad niyan. Alam nyo, ang blessing talaga na totoo, hindi naman sa material na bagay. Oo. Kasi kung blessing ay pera lang ang batayan natin, edi sana na wala nang tumatalon sa Cannon Road. Di ba? Milyon ang pera noon. Oh, pero bakit ganon? Di ba? Kaya nga ako sasabihin ko sa inyo, wala nang sasaya. Nakikita ko nga si John Michael minsan nilalakad pa niya. Mula doon sa nilalakad pa niya pagka hindi na kami na ni John Michael ni nila Negong. Ayan. Tapos minsan nadadaanan ko diyan sa Cannon Road na susulwining sa mga kabataan. Yun ang masayang buhay. Oo. Itong mga ibang kabataan, nako, sige, magpakasasaka sa mo, sa pera mo. Tingnan mo. Sweldo mo, yan lang iniisip mo, trabaho mo, pero hindi mo iniisip yung trabaho na mag-akay ng kaluluwa. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Oo. Sige, si Brother Jose, pakinggan lang natin. Ano yung ginagawa mo, Brad, para sa pamilya mo para ipakilala ang tunay na Diyos? Yan ang magandang sabihin. Sige, sandali lang kasi wala tayong oras. Brother Jose. Good morning sa ating lahat dyan sa village at sa church. Maririnig ba? Sige. Okay, so good morning sa ating lahat. Sa akin naman sa ginagawa para sa mga family ay tinatanong ko sa mga anak ko kung soul-winning sila sa school. Sabi naman yung isa ni soul-winning daw. Kaya sabi ko sige, pagpatuloy mo lang at saka mag-invite tayo. Sa akin mga trabaho, pag galing sa trabaho, pag uwi, tinitignan ko yung mga anak ko kung nandito na sila. Yung isa, salit pang umuwi, minsan gabi na rin umuwi. Kaya yun ang gusto kong sa kanya na ayusin niya yung ganyang pag-uwi kasi minsan gabi na. Dating dito, prepare sa magluluto at nakausap yung mga bata pag-school. Oo naman, okay lang naman, sabi nila. Minsan, sa pagsusulwening naman, dito sa Fairview ay yung ginagawa ko naman sa pag-duty sa barangay. May outpost doon na tinatambayan ko. Doon ako nagsusulwening sa mga dumadaan doon. Maramihan doon, dumadaan, mga lasing kasi saan-saan sila nag-iinuman. Pero tinatry ko pa rin sinasharean sila. Minsan, ang mahirap sa may nakainom, malakas sila sa mga Bible, pag-share. Minsan sila, mas magaling pa sila kaysa yung nag-share. Kasi minsan may mga experience din sila, din sila, membro din sila sa ganyang simbahan, pero hindi ko pinapakinggan, hindi ko basta sineran ko lang sila. At hanggang doon na natapos, hindi na ako na masyadong nakipag-anuhan sa kanila kasi sila medyo nakainom na kasi mahirap makipag-debate sa mga ganyan. Kaya yun ang ginagawa ko sa aking sarili sa pagsusulwening. Kaya minsan, may mga tao sabi nyo, kunwari ka lang dyan. Hindi ka pinapakinggan yung mga iba. Pero sige lang, sabi ko, darating ng oras, may oras din tayo sa Diyos. Kung wala kang panahon,
hindi natin pinipilit pag ayaw niya kasi ayaw niya ka talaga. Pero may oras talaga ang Diyos sa atin pagdating ng panahon. Kaya karamihan sa kanila ini-invite pagdating sa linggo ng umaga, dami silang reason. Kaya minsan mahirap magdala ng bisita. Pero kinakailangan talaga na magdala. Kaya yan ang mga inaano ko sa aking family, sa mga anak ko. Nag-i-invite naman kami, sabi naman nila, karamihan ang ano nila is hindi sila busy daw sila. So ganoon din sa mga ini-invite ko dito sa Fairview. So yan na lang at maraming salamat sa ating lahat. Amen. Okay, sige lang. Pagkano Brad, sama-samahan mo si Brother Edgar na mag-soul winning. Yan ang magandang may pakita natin sa mga anak natin. So, kaya tinan yung tanong ko kanina. Tinan sa mga tatay. Sino sa inyo, mga tatay, na naturuan ninyo ang mga anak ninyo na mag-akay ng kaluluwa? O, sige nga, sino? Sino yung na-disciple ninyo at dinidisciple ninyo? O, nakakalungkot, alam nyo, merong word na lagi natin naririnig, pero tama din naman yon. Nadidisciple mo yung iba, sarili mong pamilya, hindi. O, di ba? O, sige nga. O, nadidisciple mo yung ibang pamilya, yung ibang tao, pero bakit yung sarili mong pamilya, hindi? Ako, hindi naman sa pinagyayabang ko, ha. Ako mismo nagturo itong mga anak ko na mag-win ng kaluluwa. Oo. Ako, sa biyaya ng Panginoon. Kaya ngayon, ang tanong ko sa inyo, mga kapatid, sino sa inyo dito na nagtuturo sa mga anak na mag-soul winning? Maalala ko to, mga malilit pa to. Pinamemorize ko sa kanila yung soul winning kit. Memorize nyo yan. Tapos punta tayo sa Burnham. Soul winning doon. Soul winning kami doon. Hanggang sa paulit-ulit. Ilan ang bisita mo, ilan ang win mo. Hanggang ngayon. Ngayon, nag-win na sila ng kaluluwa. Nag-aakay na. Kapatid, magpakasasa ka sa pera. Saan ka dadali ng pera? Na walang Diyos. Wala rin. Katulad ka ng mangmang na ito. Hanggang sa tama yon. Binanggit ni kanina verse. Diyos lang, may Diyos ka, pero you're denying God. You're disobedient. Anong klaseng anak ka ng Diyos? Kaya yan, mga kapatid. Okay? Pakinggan nyo yan. Pinag-usapan natin ngayon, mga tatay, mga magulang. Okay, so I hope may natutunan tayo ngayong umaga. At tayo pinagpala ng Diyos. At ngayon ay punta ng area. Sama-sama ulit tayo mamaya sa ating discipleship service. Dali niyo yung mga disciples ninyo. At lalo na bukas, linggo bukas, at punuin natin ng kaluluwa ang bahay-sabahan ng Diyos. Yan ang main na trabaho natin. Yan ang main na trabaho natin. Okay, mag-akay ng kaluluwa hanggang sa itong mga maakay natin ay magiging Christ-like. Yan, matransform sila sa Panginoong Jesucristo. Okay, sige. I hope masaya tayo. Nakatanggap tayo ng maraming pagpapala ngayong umaga. Sige, tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito na binigyan niyo po sa amin. Bless niyo po yung mga anak ninyo at patuloy namin kayong makilala, O Diyos, na lubusan. At kagalakan namin, kasiyahan namin at totoong buhay namin, dapat yung aming pong pagkakilala, Panginoon, sa inyo. Kung meron man kami may experience araw-araw, ay yung experience namin ng pagkakilala namin sa inyo at maglingkod sa inyo, Panginoon. Salamat po. Ingatan niyo po yung mga papasok sa trabaho at yung mga hanap buhay nila at ingatan niyo po ang bawat isa, ilayo sa anumang karamdaman, sakit, disgrasya. At i-bless niyo po ang bawat anak ninyo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sandali, batiin lang natin itong mga mga kapatiran. Sabi ni Brother Jerry, amen sir, minsan trabaho sa gabi, trabaho araw, yung sa akin naman.
Aminin ko talagang wala sa gawain ng Panginoon pero nandun pa rin sa puso sa gawain ng Diyos. Kaya kailangan balikan ko yung pag-area yun. Tama ito. Tama. Totoo yun. Pilit ang diablo na agawin tayo pero dapat mas matapang tayo. Ayan. Ayan, si Sister Heidi. Oh, Brad Buddy. Basahin mo yung ano ni Brad Sister Heidi. Oh. Oh, naalala mo yan na umuwi kayo sa kanila. Si Nilo. Oh, Nilo, balik ka na dito, ha? At punta na tayo sa Amerika. Oh, mag-mission tayo doon. Oh. Ayan, kasama natin si Krisha. Sino pa? Sila Sister Heidi, Brad Jerry, Brad Gary. Oh, balik ka na dito, Brad. Bible study ulit tayo. Si Nanay Teresa, si Sir Ariel, si Rolyn, si JC, ayan, si Nilo, Sister Vivian. O, kumusta kayo dyan? Sabihin mo kay Manong, balik na dito. Tama na yung inom-inom na yan. Si Brad Judy, yan. Si Brad More, si Philip. Philip, dito ka na. Meron ka na bang 300,000? Ayan, sino to? Honey Buns, pambira. Pahingin na naman ng honey. Si Brother Bore. Ha? Ay, Sister Bona pala to. Amen. Bagong pangalan to, Sister Bona. Honey Buns. Pahingin ng honey. Honey bee. Nanay Alicia. Si Nanay Alicia. Lumalakas. Ayan, si Maricel. Yan. Gracia. Morning. Sister Agapita. Brother Sierto. Tindi yung comment ni Brother Sierto. Tama nga naman yan. Sino pa? Si Alpa. Tanda mo Alpa. Pag mag-asawa ka Alpa, yung maayos sa Panginoon. Isabel. Ano Isabel? Ano nangyayari? Pag-ibig natin. Si Akel. Yan. Pag-ibig. Ayan. Sister Vicky. Sister Lina. Ayan. Si Geraldine. Geraldine, how are you? See you this coming this month pala. Dapat pagpabaptize ka na, Geraldine, hindi ka pa nabaptize eh. Mamadali kayo nun eh. Sino pa? Si Laika. Laika, wag ka puro trabaho. Brad Gilbert. Sister Myra, nandyan naman sila. Sister Emilia, yun. Okay, sige. Thank you at tuloy-tuloy tayo. Have a good day. Love you all and see you this afternoon at bukas. Okay, salamat. Have a good day sa lahat. Brother Jose, thank you. Sa mga taga-village, thank you sa inyo. Sige, bye-bye. Ingat. Maraming salamat. Bye-bye. For many years we've heard about this man from Galilee. The Bible tells that Jesus was his name. Some will say that he was just a man like you and me. There was no greater reason why he came. But if I could, I'd take you to a humble little place where these blinded eyes were made to see. He
He opened up my heart and then he saved me by his grace. And now he means everything to me. He is to me my anchor. He is to me my rock. He is to me my Savior, in whom I place my trust. He is to me my comfort. He is to me my joy. He is to me my master. He is to me my Lord. He hung upon a cruel Roman cross at Calvary, to pay for all the crimes he had not done. It was there he bought eternal life for you and me, making sure the victory was won. How can I describe to you the blessing that it is? I have never felt this love before. All I know is now I strive to be completely his, and every day he means even more. He is to me my anchor. He is to me my rock. He is to me my Savior, in whom I place my trust. He is to me my comfort. He is to me my joy. He is to me my master. He is to me my Lord. He is to me my anchor. He is to me my rock. He is to me my Savior, in whom I place my trust. He is to me my comfort. He is to me my joy. He is to me my master. He is to me my Lord. He is to me my master. He is to me